President Ledesma, maraming pondo ang PhilHealth. Am I correct? Sabi ni Secretary Recto. Yes po. Ang laki ng pondo. Marami po. O ngayon, pwede naman palang bayaran ng HIA. Ba't pinantay nyo pa ng 2 years? Secretary Recto, let me be clear with you. Yes, sir. Yung sinabi mo kanina, kung utusan po kayo ng Kongreso, pwede nyo naman pong gawin yan. Kayo po ang implementing arm. Kayo po ang executive. Kayo po ang pwedeng gumawa ng paraan dyan. No? Dalawang priority po ang dapat nyo unahin. Maaari ba nadagdagan nyo pa ang mga case, dagdagan nyo po yung case packages ninyo? Sobra-sobra yung pondo nyo. And baka pwedeng i-reduce nyo po ang contribution ng member. Malaking tulong po yon sa mga mahirap. I agree with you, Dr. Dance, no? Totoo talaga yan. Ang dami pong mga pasyente nating mga kababayan. Naghihingalo. Hirap po maging mahirap. Sa Osamis mismo, ayaw na pong magpa-hospital. Pinapatanggal na po yung oxygen niya dahil wala na pong ikakabayad. Isipin nyo, malalagutan ng hininga dahil wala na po siyang pambayad sa oxygen. PhilHealth, ano bang remedyo dito? Pwede bang, is it still possible na hindi nyo ituloy ang pag-transfer na ito? Or Secretary Recto ang makakasagot po dito? Isang tanong pa. Halimbawa na lang, may karamdaman ka sa puso. Ito pong insertion of implantable cardio defibrillator pulse generator. Ang inyong share ng PhilHealth, parang pacemaker po ito. Di ba yung may mga karamdaman sa puso? Currently, ang inyong share na binibigay 18,000, kailangan yata to about 500,000 para malagyan ng pacemaker. So, ibig sabihin, kailangan pa nila ng 82,000 para malagyan po ng pacemaker. Bakit hindi naman i-cover nyo lahat? Ba't hindi nyo po dagdagan para makatulong dun sa mga hindi maka-afford po? President Ledesma. If I may, Senator Go. Yes, sir. Now that you've mentioned it, we will look closely into it, into increasing that specific. Kung hindi ko na-mention, paano po? Like I said, Senator Go, there are a total of around 9,000 case packages, which we are constantly reviewing and looking into on a daily basis. So that's why I keep on, Senator, with all due respect, that's why I keep on mentioning to everybody, including your honorable selves, no? If you have inputs, if you have comments, if you have suggestions, please let us know, because it's really a tough job po, no? It's really a hard job, and we are all trying our best, but we need the support and the ideas of the experts, no? And like I said, no, what we do kasi sa dami pong case packages, we focus on the top 10 most burdensome diseases. So, but of course, it's not like 10 lang out of the 9,000. Well, that's where our principal focus is, but we are looking at all po. We are trying to cover all po. President Ledesma, time is of the essence. Marami po mga pasyente naghihingalo. Pasyalan niyo po yung mga hospital. Dami talagang namamatay na walang pambayad. Uwi na lang po. Alam ng taong bayan yan, nakikinig po yun. Wawa talaga, gawin niyo po inyong trabaho. Gusto ko lang pong gawing halimbawa. Merong bill ang pasyente, 87,000. Ang gagawin po ng pasyente, sakaling nagkakomplikado yung kaso niya, sir, nagka-opera, ang sasagutin po ng PhilHealth, 5,000-10,000. Kaya nga po may malasakit center, pupunta yan doon sa DOH, hingi po ng tulong sa MAIP ng DOH. Bibigyan nila ng 20,000. Pupunta ng minsan tinatry nilang i-cover. Bakit nyo iasa sa DOH? Diyan naman ang pondo ng PhilHealth. PCSO, bibigyan ng
5,000 kung may PCSO. Kung wala namang PCSO, pupunta sa DSWD, bibigyan ng 3,000 nila. So, ang naipon niya, 10, 20, 33, may balanse pa na 54,000. Ang gagawin yan, President Ledesma, mangungutang yan, isasangla yung karabaw, ibebenta yung refrigerator para lang po makalabas sa ospital. Yan po'y katotohanan at realidad po sa amin sa mga probinsya. Ba't hindi nyo na lang po itaasan yung coverage ninyo, packages or benefits na ma-cover nyo po yung buong bill instead na imbis na ibalik nyo yung pondo sa health nga po to, gamitin nyo muna sa health. Marami namang pwedeng walisin si Secretary Recto na pondo ng gobyerno. At mamaya pupuntahan natin si Secretary Pangandaman after nawalis ni Secretary Recto yung pondo, saan ba ito gagamitin dahil pera po ito para sa health natin. Ako po isang ayon sa ating mga doctors dito. Your Honor. Dapat ang health ay gamitin po, ang pondo ng health dapat gamitin po sa health din. At gamitin sa mga mahirap nating kababayan. Sige, go ahead po. Your Honor, just a quick reply, no? Then maybe I can allow Honorable Sec Ralph to answer the other question. Your Honor, we hear you loud and clear. We agree with you. And rest assured, again, I'd like to reiterate and rest assured this honorable committee, we are aggressively enhancing all of our case packages. No, we are constantly looking at ways to increase and enhance our benefit packages. So we hear you loud and clear, Senator Go. No, tinitignan po namin lahat, and we will continuously be aggressive in increasing the case packages. Promise po yan from PhilHealth. Thank you very much. Gawin niyo muna yung trabaho niyo. Promise po. Thank you po. Alam mo, ano na po yan? That is good karma, sir. Marami kang matutulungan po. Mas importante po ang good karma sa buhay natin po. Alam mo, pag nakatulong ka sa mga pasyente, babalik po sa iyo ang lahat, sir. So, yan lang po ang tandaan natin. Tulungan natin mga mahirap nating kababayan. Mr. President, Mr. Chairman. Before I will call on a doctor from Philippine Medical Association, Dr. Santos. Go ahead, Senator. Thank you, Mr. Chairman. President Ledesma, I just hope na hindi lang kami pinapakinggan mo dito. Sana pakinggan mo rin yung sinasabi ni Dr. Dance, ni Dr. Liatson. I-consider Recording in progress. Kuha lang. Para makonsider nyo lahat. Hindi lang kami pakinggan nyo, sila rin pakinggan rin nyo yung sinasabi nila. Sige, Doc. Thank you. Dr. Mr. Chair, Go ahead po, Senator Tulfo. Can I reply briefly, Sen, to the... Can I just reply very Sige, briefly? go ahead po. Sige, Thank you very much for the comment, Senator De La Rosa. No, again, I just want to assure yourself, Chairman Go, and the Honorable Committee, no, kami po, we are constantly, kami po ni yung Chairman ng Board, si Sec. Ted Herbosa, DOH Secretary, we are constantly in touch, no, 24/7. We are talking to the hospitals associations, the doctors. Constantly po yan. Well, thank you kung ginagawa mo yan. Salamat. Basta, yun lang ang sa akin. Pakinggan mo rin sana yung mga side nila. Huwag lang kami, ha? Yun lang. Okay. Mr. Salamat. Okay, Thank you. Mr. Chair, Senator Tulfo. sabi kasi ni Mr. Ledesma, very aggressive daw sila pag-increase ng case packages. Am I right? Did I hear it right? Yes, sir. Yes, Your Honor. Bakit wala kayong preventive care package? Meron lang kayo certain lab test. Dapat meron kayo yung preventive care. Ibig sabihin, executive check-up, dapat libre yan. Mas mura kasi kung nakatuon ng pansin ninyo yung preventive care. Nang sa gayon, hindi na magkakasakit yung tao. Bago magkasakit, nagagamot agad yung simptomas. Diba? Niresetahan agad ng mga doktor ng mga medisina. Hindi natin hintayin na nagkasakit, malala, saka pupunta sa ospital at kapag nakita ng doktor na may sakit, kailangan i-confine, etc., etc., hanggang sa yun na sinasabi kanina ni Chairman, ng ating committee chair na si Senator Bongo, lumalaki na yung mga bill, umiikot, umu-orbit kung saan sa ahensya para
mabayaran yung copay. Dapat para sa mga minimum wage earner, dapat zero copay. Yes, sir. Can I answer, Your Honor? Mr. Chair? Yeah. Thank you very much, Senator Tulfo, for the excellent question. No? We have this consulta program. No? This is a primary care program. And basically po, we believe in the saying, as what you just said, no, an ounce of prevention is better than pounds of cure. No? So this consulta program, we have free checkup po, 13 laboratory, and 21 medicines po. No? And also, regarding this, it's just recently, we increased the capitation rates. Dati kasi po, for public, it was 500 pesos, 750 po for private. We increased it now to 1,700 because of the, yung inputs at comments na dumadating sa amin, no? Kaya in-increase po namin yan. But rest assured po, Honorable Senator Tulfo, no, and Honorable Chair Go, and other honorable senators of this committee, we are looking very closely po at primary care. Prevention, very, very important po sa amin yan po. Rest assured po. How about zero copay? Especially sa mga minimum wage earners, sa mga senior citizens. For government po, Senator Tulfo, no copay po. For government. No, even sa private dapat. Pag napunta sa isang private hospital, dahil siksikan na sa government hospital, napipilitan itong mga maliit nating kababayan pupunta sa private hospital para magpagamot. Meron ako nababalitaan na gusto na magkaroon ng magpa-angioplasty dahil kailangan talaga gawin yun. Malalaman-laman nila na malaki pa lang kanilang copay, umatras na lang. Yung iba, umaasa lang sa gamot-gamot, sa mga herbal-herbal, and then wag ka later on, na-stroke, namamatay. Noted po, Senator Tulfo. Actually, titignan namin yan, pag-aaralan po namin yan, yung sa private, no? But yung sa hemodialysis po, no copay na po kami, no? But titignan po namin yung sinabi nyo, yung suggestion nyo po. We will look closely into that na yung sa private po. So dapat sa zero copay? Yes Yun ang po. forecast ko. Yes po. Okay. Thank you po. Senator JV. Mr. Chair, tanong ko lang, one of the features of the Universal Healthcare Act is to strengthen the preventive side. Nagaya na nabanggit po ni Senator Tulfo at ang ating chair, Senator Bongo, Senator De La Rosa kanina, nagmamahal kasi, no? Not only for the family but also for government itself pag nag-progress na, no? Kaya nga yung preventive side. Tanong ko lang kay Chairman Ledesma, President Ledesma, ilan po ang nag-avail ng consulta package natin? Kasi sabi natin, dapat palakasin natin yung preventive side natin eh. No? Para to save money, not only for the family, but for the government as well. Nagkaroon ba tayo ng enough information campaign that everybody, all members, all Filipinos are now entitled to free consulta package, yung annual check-up, lab test, and everything? Medyo nagkukulang kasi Mr. Chair, ang kulang talaga ng gobyerno natin. Ang dami na natin programs, but we are short of information. Yun lang po. Sige, tanungin natin si... Thank you. Thank you, Sen JV, for the question. No, like I said, no, ever since I joined in the last few years, we're really aggressively pushing and improving this consulta program. It's actually a very good program. No, now to show you the increase in the numbers, maybe ito Sena, sorry. So, for the year 2024, currently, this is the consulta status, Sena. Ang accredited providers for government, we have 2,338. For private, we have 350. So, ang total is 2,688, no? And ang registered beneficiaries for 2024 is 22.57 million, no? As against 2023, it was at 21.69 million, and 2022, 14.29 million. I hope that answers your question, Senator JV. Ilan lang nag-avail? Ang registered beneficiaries po for 2024 year to date is 22.57 million. Consultant, nag-avail of the consultant package? Yes po. Beneficiaries po. Yes po. Yes, Your Honor. Anyway, also, I'll just take advantage habang si President Sure po. Ledesma. Sure po. We have to adapt to the situation. No? Siyempre, being the chair, being the sponsor of the Universal Healthcare Act, wala naman nakaproject po siya ng pandemic that will strike, no? That will come. When we were
when we were drafting the UHC at that time, it was based on prevailing situations. But pandemic struck, so nagkaroon tayo ng there is a proposed UHC amendment right now. Meron po ako nakuha from yung actuarial computation from PhilHealth. Galing din po sa inyo, sabi nyo nga ng una, malaki mawawala kung from 5%, i-atras natin to 4%. Kasi we want to give chance to all Filipinos kasi marami bumabangon pa lang, no? Maraming nahirapan. So we have to adapt to the situation. Kaya lang ang ano ko lang sa inyo, kasi sabi nyo kanina may excess funds, no? That's why it was remitted to the National Treasury for other purposes. Kaya lang, doon po sa inyong binigay, sinabit sa amin, doon sa UHC amendments, para lumalabas doon sa mga scenarios, meron pa rin kayong kulang, no? Kumbaga, kailangan i-subsidize pa rin, no? Like for 2024, mga 70 billion, kung sa kasama ka ng adjustment, kung 2025, meron kayo, kung hindi mag-adjust, 13 billion, 70 billion, 107 billion, and so on. So, ang tanong ko lang, Mr. Chair, kung merong excess funds, bakit po, dito sa inyong projected benefit payments na sa mga darating na taon, magkakaroon ho tayo ng deficit, no, doon sa mga premium payments. Kumbaga kulang. Pero sabi nyo, may excess funds tayo. Pwede nyo liwanagin? Concerned ako, Mr. Chair, because we want also to adapt. Thank you. Actually, maganda yung question nyo, Your Honor, no? With your permission, we just want to gather kasi all the data and then can I revert on your question? Pero naintindihan ko yung tanong nyo po. Actually, maganda yung tanong nyo, no? Can we just be allowed to put together some data and then we will revert po? Yes, it's okay. Kasi numbers po ito, no? But ito po kasi mga numbers ito came from you, came from PhilHealth, actuarial computation, no? Kasi nga tinignan din po natin kung ano po yung magiging scenario once from 5% iatras natin 4%, but just for everybody to give the chance for everybody else na makabawi muna because of the pandemic. So nakikita ko naman dito kung ano kami, Mr. Chair, kung magre-remit kayo ng excess funds, ilan lang naman yung yung kakayanin. Tanong ko lang sa PhilHealth, kaya ba natin just in case we pass the UHC amendment, no? Mag-a-adjust tayo sandali again para lang makabawi din, para hindi naman mahirapan yung mga direct contributors. Kaya ba natin considering that you said that you have excess funds that you are already you intend to remit to the National Treasury? Thank you, JV. Senator JV. Can I allow my friends from DOF to address the question? You want to make a comment, Sec. Ralph? What was the question? I'm sorry. My question to PhilHealth Secretary Ralph is that in case we approve the UHC amendment, adjusting the rates, again, for everybody else to be given the chance to recover from the pandemic. Everybody is still recovering. If PhilHealth can afford, no? Kasi they say that they have the excess funds right now, and but we will definitely from 5% adjustment to 4%, meron mawawala, no? But can PhilHealth shoulder the said adjustment? To answer your question straightforward, yes, susunod kami sa utos ng Kongreso. And if I may, with the permission of the chairman, can I present one slide on a practical note so that we have a better understanding of the finances of PhilHealth and at the same time what the reserve fund is all about? And paano ba kumita ang PhilHealth? Bakit ba naging 500 bilyon ang pera ng PhilHealth? Kung titignan natin itong Recording slide in na to, progress. kung titignan natin itong slide na to, pag tinignan mo yung 2019, magkano ang total income? 154 billion. Magkano yung total expenses? 149.9 billion. So kumita ng 4.6 billion. 109 ngayon.
yung members' equity. Ito more or less yung reserve fund na sinasabi. Okay? So, makikita mo medyo pantay yung income at expenditure. Okay? In 2020, naging 158 ang gastos, 128 yung expenses. Umpisa ng pandemic na to, mapapansin nyo, kumita ang PhilHealth 30 billion. So, nag-umpisang kumita ng malaki ang PhilHealth nung panahon ng pandemya. Okay? In 2021, 195 billion yung kita, ang gastos 147, kumita ng 48 billion yung PhilHealth. Sa madaling sinabi ulit, nung panahon ng pandemic, doon kumita ang PhilHealth at lumalaki yung kanyang reserve fund. In 2022, may pandemya pa rin tayo, 231 billion yung kita, ang expenses 152, kumita ng 79 billion ang PhilHealth. Okay? Para saan ba ang reserve fund? Hindi ho ba ang reserve fund ay para sa emergency, katulad ng pandemic? Ang nangyari sa panahon natin ay yung national government umutang ng 3 trilyon para sustenahan ang ating ekonomiya na kung saan napakarami ang nawalan ng trabaho, bumagsak ang ating ekonomiya ng 9.5% contraction, pinakamalaki. So ginastusan ng national government, halimbawa, yung mga vaccine, yung lahat ng gamit, yung frontliners, halimbawa, yung ayuda sa kada bahay, gastos ng nasyonal. Ang PhilHealth ng mga panong ito, kumita. Okay? Hindi ko minamasama yan. At mabuti nga ang ginawa ng gobyerno, nakaahon tayo sa pandemya. Okay? Kung mapapansin ninyo din dito, members' contribution, government subsidy 2020, 63 billion ang nagastos, 64 in 2020, medyo okay lang. In 21, ito na, lumalaki na. 80 billion in government subsidy, ang benefit expense, magkano dito? 53. Ito mga diferensyang ito ngayon ang kinukuha ng national government. Okay? So, ulitin ko lang. From a practical point of view, nung panahon ng pandemya, hindi gumastos ang PhilHealth, ginastosan ng national government lahat. Tayo ngayon, hanggang ngayon, nagbabayad tayo ng utang na inutang natin nung panahon ng pandemya. Mahigit 3 hanggang 4 na trilyon yan. Okay? Kaya yung debt to GDP ratio natin, nasa 60% ngayon. At remember, ang ating ekonomiya, ngayon pa lang tayo umaarangkada, nag-uumpisa ulit after the pandemic. Kaya tinitignan namin sa Department of Finance at sumusunod kami sa utos ng Kongreso kung ano nakalagay sa General Appropriations Act na gamitin ninyo judiciously ang pera ng pamalaan. So, para sa akin, parang bayanihan 3 din to. Economic recovery phase din tayo. May 2 gera pa nangyayari sa buong mundo. Meron trade war. Meron tayong geopolitical tensions. So, marami. Now, halimbawa na lang, para makatulong ako sa pag-uusap natin dito. Let's say, for example, total income 2024, pansinin niyo to, 240 billion ang kikitain ng PhilHealth sa 2024. Ang projected expenses, 179. Kikita pa ng 61 billion. Dagdag sa 500 billion yan. Okay, now, paano ba dapat planuhin ito? Kung ang kinikita ng PhilHealth 240, more or less, yung sinasabing 9,000 case rate, more or less, dapat yung gastos yan, more or less, 240 din. Dahil kung lampas yung gastos sa kinikita, mauubos yung reserve fund. If I may lang, Yes, Secretary Recto. So, ibig mo sabihin, dahil nakalagay sa GAA, so this is legally. Yun pong abiso sa amin ng OGCC, ng GCG, at ng COA.
Hindi naman namin inimbento to. So, legal po itong Ito'y utos ng Kongreso. Opo. So, legal po itong pag-transfer. Yes, yung DOF circular, sinusundan natin yung nakalagay sa GAA, doon sa unprogrammed section, nagkonsulta kami sa mga OGCC, COA, GCG, at sinasabing legal. So, kaya ako binalik lang sa practical point of view din. Opo. ha? So, naniniwala po kayo na legal po ito? Opo. Legal. Hindi ko gagawin kung hindi Opo. ito illegal. How about morally? Morally, yung pagbigay ng 600,000 trabaho, potentially, at yung paglago ng ekonomiya, palagay ko, moral na moral yun. In fact, kung may trabaho ang tao, kaya niyang bayaran yung kanyang kalusugan. Kung walang trabaho ang tao, hindi niya mababayaran. Naniniwala Hindi ka ba makakakontribute sa na PhilHealth. Opo. since meron pang pondo na 500 billion ang PhilHealth, Opo. sa tingin mo, ginagawa ba nila ang kanilang trabaho? Ako naniniwala ako sa leadership ng PhilHealth. Alam ko kung ano yung mga reform na ginagawa nila. Kaya naman bumagsak yung in 2023 dahil alam natin may mga health insurance scam. Maraming gayon nung unang panahon pa. Kaya palagay ko, inaayos naman ng CEO natin, si Mandy Ledesma. Yung 9,000 case rates na pinag-aaralan pa nila, Opo. do you think hindi masyadong napakatagal naman siguro? Palagay ko yung 9,000 na yan, pwede natin bawasan ng 900. Bilisan nila, no? Computer lahat yung 9,000. Baka pwedeng bilisan, no? valuables. Para magamit yung pondo Oo, nila. tama po Kesa yun. naman na maraming mga pasyenteng namamatay. Opo. Pwede Opo. naman pong gamitin I yung agree totally. pondo. At last question, Opo. kanina hindi po nasagot ito. Pwede bang i-spare ang PhilHealth, yung health funds? Pag inutos ng Kongreso, gagawin namin. Kung ano man ang kautusan ng Kongreso, gagawin namin. Dahil Or, kayo Mr. Chair, ang kinatawan ng taong Probably, bayan. siguro si Secretary Ralph is here. Mr. Chair, being the principal sponsor, alam ko ng principal author po, no, ang ating Nagkatulungan secretary. tayo nun. Nagkatulungan Paggawa. tayo. And I'm confident that with you at the helm, you will make sure that the AC ay talagang it will be for the until we realize the full implementation that you are there to make sure that the funding will not be hampered, no? Yes, that's correct. That's Ang correct. ano lang nga siguro inaano ni Mr. Chair na is it possible that yung pong excess funds na makukuha, for example, para lang for our assurance that it will also be used. Ganun yun yung mga health experts kanina for health. Possible ba? Pwede ba na ma-earmark na talagang whatever funds it will be also used for As for much as health possible, programs, as or much as health possible, projects? that is what we are doing. In fact, yung unang pinaggastusan na nga, yung health workers, Correct. yung utang ng gobyerno. Baka pwedeng gamitin. Sabi nyo nga kanina, no? Andito si Secretary Pangandaman. Yung 90 billion na kinuha sa PhilHealth, 89.9 billion. Ang tanong natin dito, kung saan ba ito gagamitin. Nabanggit na po kanina na speaking of HEA, gagamitin raw po sa HEA. At pinagmalaki na po kanina ni Secretary Recto na bayad na raw po ang HEA, yun pala hindi pa po na nababayaran. Pwede ba nating marinig si Secretary Pangandaman na sa sinabi po ni Secretary Recto na bayad na po ang HEA pero marami pa rin pong nagsisigawan. Baka hindi pa po nare-reconcile ang inyong record between DBM at ng DOH dahil hindi naman po ganun kabilis yan, no? Yung proseso. May proseso po yan. Pero according to Secretary Recto, bayad na po ang HEA as far as the Department of Finance is concerned, no? Pero tingnan natin ang DBM kung nabayaran na ba nila ang HEA dahil yung 20 billion is para daw po ito sa HEA out of the 89.9 billion na pinabalik na pondo po ng PhilHealth. Gusto nating marinig ang ating DBM. Ma'am, few questions lang po, no? Saan po gagamitin itong 89.9 billion mula sa PhilHealth? May listahan na ba kayong saang proyekto po ang balak gamitan nito? At kasama na ba rito ang 20 billion ng para sa HEA nating mga kababayan? Good afternoon po, Mr. Chair.
Paano po? Sunod-sunod po yung tanong, pero unahin ko na po yung tungkol doon sa HEA po. Kung maalala niyo po, nagkaroon po tayo ng hearing 2 months ago that you requested us po, the DBM and the DOH, to coordinate and fast track po, if possible, yung release po ng balance ng ating health emergency allowance. So, when we got, at kung maalala din po natin, binanggit ko din po doon kung saan ang possible source ng ating HEA allowance po na balanse na kailangan po nating bayaran. Nabanggit ko po noong hearing na ang isang posibleng mapagkukunan po ng HEA allowance na kulang po ay ang program appropriations. At binanggit ko po din po nung mga panahon na yon na ang unprogram appropriations po according to our General Appropriations Act at sa special provisions na meron po mga priorities na nakasulat po doon kung saan po natin pwede ilabas at ipondo yung unprogram appropriations po. Una po doon sa listahan ay personal benefits po. So kinukonsider po natin na ang balanse natin para sa mga health emergency allowances ay under personal benefits po. So without po, naka-receive po ang Department of Budget and Management ng certification from the Bureau of Treasury and without po na-trigger po yung paggamit ng unprogram appropriations. And we received po sa DOH yung request nila para po doon sa balanse. And we acted on it po dahil po ito po ay naipangako namin dito sa inyong committee po 2 months ago, Mr. Chair. With that, the DOH requested an amount of more than 27 billion. So the Department of Budget and Management under SARO number BMBB 24005240 dated July 5, 2024, as well as the corresponding cash requirement issued under NCA BMBB 20-24-009106 to cover the payment for public health emergency benefits allowance of eligible healthcare workers and non-health workers was charged against the purpose number 7, Public Health Emergency Benefits and Allowances. So with that po, nailabas na po namin nung July 5 yung cover, yung SARO po, at yung NCA po para po ma-distribute na po yung balanse. Yung SARO po at saka NCA po ay naka-address po sa Department of Health dahil sila po ang mag-i-implement po ng distribution ng mga balanse po para sa health allowance. Okay, klaro lang po, Secretary Mina, magkano na po ang na-release ninyo na SARO? 27,453,233,268 pesos. Pag upo mo, President Ledesma, maraming pondo ang PhilHealth. Am I correct? Sabi ni Secretary Recto. Yes po. Ang laki ng pondo. Marami po. O ngayon, pwede naman palang bayaran ng HEA. Ba't pinantay nyo pa ng 2 years? Di ba? Ibig sabihin, pwede naman palang magwalis si Secretary Recto ng pondo. Pambayad sa HEA. Ngayon, antayin mo pa ng 2 years na itong mga... With the permission, Chairman ko, ngayon lang kasi lumabas sa General Appropriations Na Act pwedeng gamitin. na pwede namin gawin ito. Secretary Recto, let me be clear with you. Yes, sir. Yung sinabi mo kanina, kung utusan po kayo ng Kongreso, pwede nyo naman pong gawin yan. Kayo po ang implementing arm. Kayo po ang executive. Kayo po ang pwedeng gumawa ng paraan dyan. No? At naayon lang po sa batas. Ito naman, halimbawa, itong sa PhilHealth natin. Bakit hindi nyo na lang po atasan, no? At bago nyo kunin ang pondo ng PhilHealth, 2 priority po ang dapat nyo unahin. Maaari ba na dagdagan nyo pa ang mga dagdagan nyo po yung case packages ninyo? Sobra-sobra yung pondo nyo. And baka pwedeng
i-reduce nyo po ang contribution ng member. Malaking tulong po yon sa mga mahirap. Dahil ang hirap pong bumunot ng contribution. Paano nalaman ng Pilipino ngayon? Ang laki pa pala ng pondo ninyo, tas bunot sila ng bunot. Alam mo, 1,200. Ang sakit nun, ha? Ang sakit nun. Tapos makikita nila, may 500 billion pang PhilHealth. Tas ngayon, wawalisin lang po ng DBM. Naintindihan ko po trabaho ni Secretary Recto. Pero gawin niyo po inyong trabaho, President Ledesma. Andyan po yung pondo. 9,000 pa po na case packages o case rates ang inyong pinag-aaralan. Hirap ba yun ipatupad, President Ledesma? Can I respond, Senator? Sabi nga niya, may computer naman, aralan niyo, pwede na to. Gamit. Hindi matatanggap ng mga medical experts natin, mga ordinaryong Pilipino, mga medical workers natin, mga mahirap na mga pasyente, na natutulog yung pondo dyan. Baka next year na naman, kung tulog yung pondo, kukunin na naman po ng Department of Finance dahil sobra yung pondo ninyo. Can I respond, Senator? Sige po. Yeah. Thank you, Senator. To your three questions, no. The first is ba't hindi nabayaran kasi diba we're waiting for the GAA, yung enabling law, no. The second is could we bring down the premium contribution rates? I agree with you po 100%. In fact, we will recommend, we at PhilHealth, upper management will recommend to President Marcos that we bring down the premium rates, no. And thirdly, most importantly, you're mentioning, Senator, we hear you loud and clear. Bakit nyo hindi 9,000 yung case rates? Gumalaw kayo, ba't hindi kayo nagtatrabaho? Last February 14, Senator Go, just to clarify, no, when we increased the case rate packages, it was almost across the board, Senator Go, no, which means all 9,000 case rates, almost all were adjusted, no. So we did that last February 14, Valentine's Day po, on almost across the board 30% increase. And now we are in the middle of studying another round of 30%. That 30%, Senator Go, with all due respect, is across the board. Meaning, lahat po ng 9,000 case rates, apektado po dyan. Diba? So, tinitingnan talaga namin po lahat. No? It's almost across the board. Thank you very much, Senator. Sabi ni President Marcos sa SONA niya, bago matapos ang taon, may isama ang benepisyo ng PhilHealth ang chemotherapy para sa cancer sa baga. Atay, ovary, prostate. Diba? May isama rin po ang benepisyo para sa mga children with disabilities. Pwede pala. Yes po, actually. Pwede. Actually, pwede naman pala, di gawin mo. Ang dami pang pwedeng gawin. Ang dami pa. Actually po, yun, as a Senator, with all due respect, nung minention po yan ni PBBM sa SONA, kami po nagbigay sa kanya ng information, yung timetable, as to when these case packages will come kaya out. Kaya nga, pwede nga pala. Yes po, pwede po. Gawin niyo po yung trabaho niyo. Gagawin namin para po. Yes magamit niyo po yung pondo ninyo na 500 billion. Mr. Chair. Yes po, we shall do po. We shall comply po. Thank you po.